sa inyo ang ating guest speaker for tonight, Ma'am Arian Jane Aloy. Hi, everybody! Hello! Dito kami nakikita ni Ma'am Arian. Grabe yan. First time nyo ba ako makita virtually? So, thank you so much, Ma'am Arian. Lahat na ba member? Lahat na ba member? Yes po. Yes po. Yes, ma'am. Okay, yung mga below 1 month, type yung 1. Yung below 1. 1 month. Type nyo yung 1. Below 1 month, yung mga bagong franchisee. Kasi po, hindi pwedeng ipakain sa isang bata yung bigas na luto na talaga kung baby pa siya sa network. So, kailangan natin malaman. Wala? Yung lesser 1 month? Wala nag-franchise ngayong buwan? 2 months, 6 months below. 6 months below, i-type nyo yung 2. 2, type yung 2. 6 months below. Ayan, may isa, 2, 3, 4, 5. Okay, meron mga bago. Aha, so, nasa critical stage pa tayo niyan. Okay, how about 1 year? 1 year pataas, type 3. 1 year na pataas, type 3. Mayroon pang 1 month. Oh, may 3. May isa sa 1. May isa, type 3. Okay. So, at least, di ba? Merong 1 month, isa. Isa lang si ma'am o si sir ba yan? Isa lang. Okay. So, ayan. 3. Yung mga 3, nilulumot ng iba. Meron kasi yan, ma'am, na 1 month and 3 months, critical stage talaga yan. So, 6 months, 4 months to 6 months, crucial stage. So, may mga stages yung mga pag-network natin. Wait lang guys, ayusin ko muna itong stand. So, ayan, thank you so much. Before pa ako magpakilala sa inyo, magpapasalamat muna ako sa mentor ninyo na grand upline ng team na to, na si Sir EJ, at the same time si Sir Christian. Actually, silang dalawa talaga yung guys na met ko personally sa Manila, na nag-bump ako sa inyo. I think yung iba, na-met ata ako or yung mga nandun lang sa ma'am na yon, yung last December, na pumunta ako sa Manila. So, baka narinig na yung kwento ng iba. Yung mga iba naman na nandito, baka hindi nyo pa narinig. So, maririnig nyo ako mamaya. And yon, thank you so much, Sir AJ, for this opportunity na to empower your people, to empower your member under your team. Kasi po ako, ma'am, I really love empowering people. I really love talking. I really love sharing my ideas to other people. Kaya, every time na may mga nag-invite sa akin na mag-share, ikwento yung buhay mo, yung journey. So, hindi pa ako nag-know niyan. As long as papayag yung mentor ko, as long as na okay lang sa mga mentor ko, wala pong problema sa akin yan. So, this is my first time na kausapin kayo. So, sa mga nandito, yung sa 1 month, ma'am, medyo marami yung mga 6 to more than 1 year na. So, makikisabay ka lang mamaya. At least, malalaman mo kung ano yung dapat gawin mo habang baguhan ka pa lang. Okay? So, sa mga hindi nakakilala po sa akin, kundi pakilala lang para malaman nyo kung ano yung journey ko. Since mga member naman yung nandito, ikukwento ko sa inyo kung paano ako nagsimula, paano ako naging ganito, ano yung mga naranasan ko. Baka maranasan mo, baka makarelate ka kung ano yung mga naranasan ko. Okay? Baka mamaya, pagdating sa dulo, masasabi mo sa sarili mo, gagayahin ko si Ma'am Arian. Gagayahin ko siya. So, kasi nga, I've been through a lot. So, sa mga hindi nakakilala po sa akin, I'm Arian Jane Aloy, a former teacher, but right now, a full-time entrepreneur of unified products and services. At the same time, building people's skills in the multi-level marketing business. Full-time ko itong ginagawa talaga ang networking. So, I was a teacher bago ko nakilala sa Unified. So, panganay po ako. So, kung sino yung mga lumaki sa kahirapan dito, ayan, kaway-kaway mga kamay dyan. I know how it feels being nothing to eat. So, alam ko yan, yung mga pakiramdam na ganyan. So, galing ako sa buhay na ganyan. So, mahirap na ng buhay. Nakapagtapos pa ako as BS Ed Math, Bachelor of Secondary Major in Mathematics. Academic scholar pa ako, kaya pa ako nakatapos nung college days ko. So, yan kaya nakatapos. Kasi pag hindi pa ako scholar that time, malamang hindi ako nakatapos dahil sa kahirapan. So, since mahirap lang yung buhay,
Binisit ako ng papa ko. Sinasabi talaga ng papa ko na yan, mag-aral ng mabuti para magkaroon ng magandang trabaho. So, yun yung mindset ng mama ko. So, even ikaw parents ka ngayon or hindi ka oriented into business, yung mindset mo sa mga anak mo ngayon is traditional mindset. When we say traditional mindset, anak, mag-aral ng mabuti para magkaroon ng magandang trabaho. Kailangan magkaroon ng malalaking grado para mag-apply rather, matanggap, magkaroon ng malaking sahod. That is traditional mindset of parents nowadays. Okay? Before, yan din ang ginawa ng papa ko sa akin. So, since na-mindset din ako that time na kailangan kong magtapos, kailangan kong magkaroon ng malaking grado na yan para magkaroon ng magandang trabaho. So, nagsunod po talaga ako ng kilay. So, after 5 years, after how many years, nakatapos pa ako as BS Ed Math. And, syempre, kung nakatapos ka, masaya-masaya ka. At the same time, your parents, masaya-masaya talaga yan. Nagse-celebrate ka pa yan. Kahit walang-wala, palilitsunan ka pa yan. It's because nakatapos ka. So, ako naman, masaya. Inakala ko na pag makatapos, makapagtrabaho, makaahon na sa kahirapan. That is akala ng lahat. Akala mo, akala ko, akala ng lahat. Yan yung akala natin. Kaya lang, ma'am, yung expectation versus reality, magkaiba. Why? When I was studying, I was expecting before na pag makatapos, malaki yung sahod, makatulong ko sa mga magulang. But the reality is, nung nakapagtrabaho na ako as private teacher, doon ko nalaman, ma'am, na hindi kasya yung sinasahod ko sa pansarili ko pa lang. So, the goal to help your parents, to help your siblings, hindi siya nangyayari. Why? Kulang na kulang pa, di ba? So, ang ginawa ko, ma'am, para makatulong, ang ginawa ko, after my teaching, nag-tutor ko, nag-tutorial ako. I have 5 duties. And then, nag-MC ako sa mga event kung saan-saan, like kasal, company parties, kiddie parties, kung saan-saan ako nag-MC niyan. Basta meron lang pang dagdag. Plus, nagbibenta pa ako ng mga chorizo kung ano-ano na lang binibenta ko para lang magkaroon ng extra income. Para ma-provide ko yung pangangailangan ng mga kapatid ko, nag-aaral din college. Hanggang, ma'am, nung natanggap ko na yung mga salary ko, sabi ko sa sarili ko that time, okay lang. First month pa naman. Second month, okay lang. May third month pa naman. Okay lang, may 6 months pa naman. Ika-6 month. Hanggang, sabi ko, okay lang, hanggang natapos ang isang taon. Alam mo yun, nung natapos ang isang taon, yung sa mga empleyado ngayon, trabaho ka, receive salary, bayad utang, expenses, pambigas, bills, kung ano-ano pa, umiikot lang talaga. Minsan, short pa. Kung hindi sakto, zero. O, di ba? So, ngayon, sabi ko, hindi pwede to. Kaya ang ginawa ko, ma'am, nagdasal ako. Sino yung mga madasalin dito? Nagdasal ako, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng magandang opportunity na isa lang yung effort ko, pero malaki yung balik. Literal talaga, ma'am, nagdasal ako, ma'am, kasi hindi biro yung magtuturo ka with all the instructional materials, the lesson plan, with 4 na subject na hinahandle ko, iba't ibang preparation yan. Plus, nag-MC pa ako, plus may tutorial pa ako, especially pag exam ng tuti ko, mga tutis ko, pag exam nila, stress ako, ma'am. Gumagawa ako ng mga reviewer nila at every level. So, dumating sa punto na nagkasakit si Arian. So, nung nagkasakit ako na ospital, nakalatay sa ospital, doon ko na-realize na isa lang pala ang katawan ko. So, since isa lang yung katawan ko, hindi pwede ako magtatrabaho na parang 3 ako, parang 4 ako, parang 5 ako. Kasi gusto kong kumita ng another extra income. So, nakakalimutan ko na isa lang pala si Arian. Hindi siya 3. So, dumating po sa punto na, yun, na hospital. So, nagdasal ako sa Panginoon that time na, Lord, bigyan mo ako ng magandang opportunity na isa yung effort ko, malaki yung balik. After 1 week, nakabalik ako sa trabaho ko as a teacher. So, pascan-scan ako sa Facebook. May nakita akong post na pwede kang
you can earn 500 in just 4 minutes of booking. Imagine, 500 in just 4 minutes of booking. Sabi ko sa isip ko, ano to? Nagtatrabaho ako ng 8 hours, 395 lang yung sinasahod ko. Tapos ito, 4 minutes lang, pwede akong kumita ng 500. So, inisip ko, scam. Inisip ko, bola na naman to. Sabi niya doon na, pwede mong isabay kahit nagtatrabaho ka, o baka may empleyado dito. Pwede mong isabay kung nagtatrabaho ka. Kung negosyante ka, pwede mong i-add-on. Kung negosyante ka, pwede mong i-add-on. Kung OFW ka, pwede mong gagawin kahit nagtatrabaho ka as OFW. So, kung OFW ka ngayon, pwede mo siyang isabay. Eh, ma'am, empleyado ako that time. Nung empleyado ako, pwede sa akin to. So, tinanong ko yun siya. Tinanong ko yung nag-post. So, that person is, siya talaga yung angel ng buhay ko na naghatid sa akin sa Unified Products and Services. Though nagsimula kami magkasama, at the long run, lumipat siya sa ibang company. But I'm still thankful kay Ma'am Bona Faith Lumbos na siya yung nagdala at nagpakilala sa akin sa negosyo na to. So, hindi man kami magkakasama, pero thankful pa rin ako sa inyo, sa kanya. So, ikaw na nandito ka ngayon, wala man yung mentor mo, dinala ka lang dito ng direct sponsor mo, magpasalamat ka pa rin sa kanya kahit iniwan ka niya. Okay? Kasi meron talaga yan na mga tao o sponsor mo na talagang hinahatid lang tayo. And then, hinahatid tayo doon sa mga tao na tutulong sa atin at magtuturo sa atin sa negosyo na to. So, pasalamatan mo pa rin. It doesn't mean na wala sila dito ngayon, hindi mo na pasasalamatan. Okay? Kasi nga, kanya-kanya naman tayo ng choice sa buhay, paano maging successful. Kaya lang, nagkataon na, ito talaga yung nakita ko. So, hindi ako sumama sa kanila kasi nga, nakita ko talaga nga kakaiba si Unified Products and Services. So, ayun, nung nakita ko ang Unified Products and Services, hindi ko siya pinalampas. Wala akong kapera-pera that time, as in, walang kapera-pera. Kasi nga, di ba, kulang pa yung sinasahod ko. Pero ang nakita ko that time sa Unified Products and Services, 15,000. Sabi ng speaker, Ma'am, I'm not convincing you to join Unified. But your situation itself could convince you to join Unified. Yan mismong sinabi ng speaker. Sabi ko, wow. Doon ako napawaw. Sabi ko, wow. If I look my situation, if I look back, yung sitwasyon na meron ako noon, sobrang hirap po. So sabi ko, pag 2 years na ako sa ginagawa ko, I've been in call center pa. Nag-call center pa ako niyan, ma'am. Working student ako. Nag-call center pa ako, malaki din sahuran doon. Kung susumain, I've been working for 4 years, but yet I don't have savings until now. So sabi ko, inisip ko, kung wala akong gagawing pagbabago ngayon, 3 years ago, kung sabi ko sa sarili ko, kung wala akong gagawing pagbabago ngayon, yung ginawa ko 3 years, kung hindi ko babaguhin, kung anong nangyari sa akin 3 years ago, yan pa rin ang mangyayari sa akin from now forward. Why? Wala akong ginawang pagbabago. Change won't happen without making change. So, para may mangyaring bago, kailangan meron tayong gawing pagbabago. At ang paggawa ng pagbabago sa buhay natin, it's a decision. Right? It's a decision. Ma'am, nung nag-franchise ako kay Unified Products and Services, nagpalabas ako ng 15,000, nangutang ako that time, that's a decision. Nung hinataw ko ang Unified Products and Services, nung nag-decide ako na hanapin yung left and right na tamang dalawang tao, it's another decision. Ang manatili ako after those discouragement, it's still another decision. So, ibig sabihin po, every day, it's a process of decision making. Why? Pwede kasi, nag-decide ka last week, nag-decide ka last month, nag-decide ka na hahatawin mo to. Kaya lang ma'am, tao lang tayo, hindi ako manhid. Dumaan ako dyan. Tao lang tayo, nakaka-encounter tayo ng mga problema sa pamilya, problema sa pera, yung hindi sinasadyang problema na bigla na lang, yung mga sitwasyon sa buhay, personal problem, especially if emotion yung involved, maaapektuhan ka talaga. Kaya lang ma'am, every time na you feel down, every time na ma-reject ka, every time na manghina ako kasi tao lang ako, I always go back to the core value bakit ko to nilalaban.
And that core value is your deepest why. Kaya kailangan malalim yung deepest why mo, nahahatawin mo to. So si ma'am, yung 1 month pa lang kanina na isa lang nag-1, yung ma'am 1 month pa ma'am, nag-1 month siya. Yung pinaka-capital mo talaga dito is not the 15,000. Hindi yung 15,000. Pera, makikitain mo sa labas ang 15,000. Kikitain mo yan. Pero ang pinaka-capital mo dito talaga is your decision making. Ako ma'am, sa totoo lang, when I decided to do this business full-time, sinabihan ako ng mentor ko na, dito ma'am, mawawalan ka ng panggalaw, dito ma'am, mahihirapan ka, dito ma'am, mare-reject ka, dito ma'am, pagtatawanan ka, dito ma'am, walang mga kakilala mong sasabay sa'yo, walang mga relatives na sasabay sa'yo, walang mga batchmate na sasabay sa'yo. Willing ka ba na pagdaanan mo yung mga tatawanan ka, walang maniniwala sa'yo? Willing ka ba na mangyari yan sa'yo? Sabi ko, ma'am, I apply, pag gagawin ko ba yan? Pag willing ba akong pagdaanan yan, sigurado ba na maaabot ko yung mga pangarap ko sa buhay? Yan talaga yung tanong ko talaga. Sabi ng mentor ko, guarantee yan, pag ituloy-tuloy natin to, iiwan mo muna yung mga bagay-bagay na nagpapabagal sa'yo, mga bagay-bagay na humihila sa'yo, siguradong tatama ka. Yan lang yan, ma'am. Yan lang yan, ma'am, sir, yung that time, yung inisip ko. So, what I did, ang parents ko, ang father ko, I am a teacher, and then, sinabihan ko siya na mag-resign ako, mag-network ako. So, nagwala ko siya, ma'am. Nag-inuman, alam mo yun, halos isang buwan na umiinom yung papa ko dahil pride niya kasi na may anak siyang teacher. And then yung anak niyang teacher na nakatapos, na unang anak niyang na naging professional, iniwan ang pagiging guro. Eh, pinagsabihan niya na sa mga barkada niya na may anak akong teacher, matalino, ganyan. So, yung pride niya na-touch yung pride niya. So, ang ginawa ko, ma'am, umalis ako ng Jensen. Okay? I-reveal ko na sa inyo ha. Major discouragement na naranasan ko, / takwil ako ng papa ko. Imagine, ganyan kami ng papa ko. Over close kami ng papa ko. Grabe yung closeness namin. But, way back 2017 ko na journey yan. Way back 2017, / takwil ako. Ang ginawa ko, ma'am, tumira ako sa plane ko kung saan ako tumitira. Until 2018, I decided na mag-Davao. Kasi nga, nakabuild na ako sa Jensen. May mga downline ako sa Jensen. So, sabi ko, mag-Davao, magsabi ng upline ko yan, mag-Davao ka, hanapin mo yung Pamares. So, ma'am, I don't know about Davao. Kahit malapit lang yung Davao Jensen, wala akong kakilala dito. So, ang ginawa ng mentor ko, naghanap kami ng boarding house. So, ito na yun ngayon. Naghanap, basta malapit lang sa office. So, ang ginawa ko, ma'am, it's another big decision. So, as you see, it's still, nung nag-join ako, decision. Nung nag-resign ako, it's also a decision. Nung umalis ako sa bahay namin, it's also a decision. Nung pumunta ako sa Davao, it's a decision. Ang pagtama sa Unified Products and Services, it takes a lot of courage to decide na tumama dito. Kasi po, pabago-bago minsan yung desisyon natin. Naaapektuhan tayo sa pangyayari, sa mga nangyayari sa palibot natin. Okay? So, kaya, kailangan consistent yung decision mo. Kung ano yung decision mo noon na sabihin mo, ihato ko to apply, yayaman ako dito. Di ba, hanapin ko yung dalawa, yung isa sa left, isa sa right. Makakabuo ako ng mga leaders, ng mga mandirigma. Dapat consistent yan. Hindi yan pa bago-bago. So ako, ma'am, dumating sa punto na, yes, nawalan ako ng mga leaders nung tinuturukan ko, nawala. Grabe. Grabe talaga yung mga naranasan ko. Pero, ma'am, nag-decide talaga ako. Ganun kalalim yung decision ko na gawin to. Why? Kung gusto mo makita ang future mo, tingnan mo mga taong nauna sa'yo. Marami akong kakilala, 20 years na mga teacher, 15 years, 13 years, 10 years. Pero until now, ma'am, ganun pa rin ang buhay. Worst, even ATM nakaprenda. Imagine? So sabi ko, pag hindi ko gagawan ito
ng paraan, pag hindi ko seryosohin yung desisyon na ginawa ko ngayon, ang nangyayari sa kanila, mangyayari sa akin. Ayoko na ganun. So, ang ginawa ko, pumunta ako ng Davao, naghanap ako naghanap ako ng pwedeng tutukan sa Davao. Ako lang that time mag-isa. So, hindi ko alam na yung, yung nagstay ako sa Davao, yung gibuild ko sa Jensen, unti-unting nawawala. Nakabuild ako sa Davao, dumami kasi kami sa Davao, isa kami sa pinakamarami sa Davao dati, isa din kami sa pinakamarami sa Jensen. Pero ma'am, one day, yung pinakamarami sa Jensen at pinakamarami sa Davao, nawala yan lahat. Imagine, ganun yung narasan ko, ma'am, ako lang ulit mag-isa. But yet, I still stick to my decision na hahatawin ko tong Unified Products and Services. May mga tao kasi, ma'am, na kasama mo sila umpisa, pero hindi mo sila makakasama hanggang dulo. Pero thankful ka pa rin kasi nga kumita ka rin sa kanila, naging kasama mo rin sila, naging part sila sa buhay mo, kasama mo silang nag-iyakan, so thankful ka pa rin. Pero magkaiba, nagtutulungan tayo na hatawin ang Unified Products and Services. Pero magkaiba-iba tayo ng mga deepest wine. Magkaiba-iba tayo ng nilalaban. Kaiba-iba tayo ng bubong, kaldero, magkaiba tayo. So, kahit anong hila ko sa'yo, pag downline kita, pag ayaw mong sumabay sa akin, talagang bibitawan kita. Kasi ako nagmamadali. So, ikaw na downline ka na baguhan ngayon, kung hinihila ka ni upline mo, magpasalamat ka kasi may upline humihila sa'yo. Huwag kang mairita kung parati kang pina-follow up, parati kang gina-message na ito yung gagawin mo. Huwag kang magalit kung kinokorek ka. Kasi nga, di ba, concern ang upline mo sa'yo. Minsan kasi may yung pride natin sa katawan, hindi natin tinatanggap yung mga correction, kaya hindi tayo nag-grow. So, kung gusto mo ng mabilisan na resulta sa Unified Products and Services, kailangan mong makinig. Hindi lang yung makinig ka ngayon, bukas, tapos kinabukasan kang makikinig. Dapat nakikinig ka sa kanya mula nung nag-umpisa ka hanggang dulo. Kasi po, nung nag-umpisa ka, ibang level of learning yan. Siyempre, baby ka pa. Hindi ka lang pwede namin pakakainin ng magtitigas. So, ang ipapakain namin sa'yo, prospecting lang, follow-up, ABC rule, how to handle objection. Yan, baby ka pa eh. Diba? Ngayon, pag mag 6 months ka na, mag 1 year ka na, ibang level of learning na yan. Hindi naman parating 1-1 lang ituturo namin sa'yo. Hindi lang parating closing ang tuturo namin sa'yo. Hindi lang parating ABC rule. Master mo na yan eh. Okay? So, pag 6 months mo, 1 year mo, ibang klase na yan. Nag-handle ka ng mga downline. And, minsan talaga, nung una-una, excited, baliw na baliw. Pinatawin ko to. Nag-ayas upline pa. Pagka 6 months, pagka 1 year, nag-feeling magaling na. Hindi na nakikinig kay upline. Upline, alam ko na yan. Hindi na nag-consult. Nag-iiba ang ugali. So, hindi dapat ganun. Kung gusto mo na tumama talaga sa mundo ng network marketing, kung mabait ka nung nag-umpisa, habang tumatagal, mas lalo kang babait dapat. Mas lalo kang bumait. Why? Pwedeng laman ng bulsa mo ang magbago. Pero wag mong hayaan na pati ikaw magbabago. Kasi minsan ang iba, yan ang dahilan ng kanilang pagbagsak. Nung baguhan pa, mabait, nakikinig sa upline. Nung kumita na, naging acne na, hindi na nagko-consult, hindi na nag-i-inform kay upline, hindi na nag-update kay upline. Ang nangyari, nawala. Yung 100,000 na cheque niya, yung 200,000 na cheque niya, biglang naging zero. Anong dahilan? Nag-iba ang ugali. So, pwede kang ipabagsak ng ugali. So, you have to be aware and you have to be aware when it comes to that. So, feeling mo, pag iniisip mo, ito palatandaan to, personal testimony to. Pag iniisip mo na magaling ka na kay upline, magaling ka pa kay upline mo, nako, sign yan ang pagbagsak mo. So, dapat, huwag mong isipin, kahit magaling ka, sabihin na lang natin na kasing galing mo yung mga malulupit sa Unified Products and Services. Sabihin lang natin, kasing galing mo yung mga malulupit sa Unified Products and Services. Yung upline mo, malamya. Malamya, bumagsak, hindi power, bumagsak. Tapos iniisip mo, mas magaling pa naman ako sa upline ko, mas power pa ako sa upline ko. Kung confidence lang, confidence.
Kung wisdom lang, grabe ang wisdom. Kung ako ipapagsalita mo ako sa harapan kahit ilang oras pa yan. Si upline nalilito pa. Hindi pa minsan alam kung anong sasabihin. Pag kinidnap, walang problema sa akin yan. Pero si upline, pag kinidnap, pag to, kinakabahan pa. Ano ba yan? Mga ganyan. Pag yan inisip mo, patay kang bata ka. Simula ng pagbagsak mo. So, promise, I have my upline, ganyan nangyari. Tested and proven. Nagpi-feeling magaling. Kaya ang nangyari, ayun, bumagsak. Ang 200,000 na cheque, naging zero. Malupit, lumipat sa ibang company. Pride ang tawag. So, wag mong hayaan na mangyari yan sa'yo. Bakit ko kinikwento sa inyo? Para hindi ninyo nagagawin. So, imagine guys, nag-build ako ng Unifier nag-build ako ng network. I've been through a lot. Nawalan ako ng, first wave ko na build, nawala. Second wave na nag-build ko, nawala. Third wave. Imagine ha, third wave pa. Third wave pa ako tumama. Consistently tumama. So, imagine, yung first wave ko, may mga leaders na ako doon, marami na. Wala. Bigla naglaho. May nabuntis, may nag-asawa, may mga rason na walang signal, may nagbalik OFW, may nagbalik employment. Wala lahat. Nawala lahat sila. Imagine, pag hindi pulido yung decision ko na gawin to, kasi ma'am, ang kaakibat kasi ng paggawa mo ng desisyon na gagawin ng Unified Products and Services, burning your reservation. Yan ang kaakibat mo. If you burn the bridge of your reservation, buong-buo ka, nahahatawin ang Unified Products and Services. Kasi po, pag hindi, mayroon kasi tayong tinatawag na primary priority and secondary priority. Okay? When we say primary priority, pag katulad mo ako, binurn ko na yung bridge of reservation, at kasi wala talagang babalikan. Yung priority ko talaga, ma'am, is ihataw si Unified Products and Services. Kasi wala na akong babalikan eh. Wala na reservation. Hindi na ako babalik pagiging guro. Sinunog ko na ano tawag yan? TOR ko, sinunog ko na. So, bago ako makakuha TOR, mag-request na naman ako doon, pipila na naman ako. So, hindi ako makapag-apply anytime kasi wala na akong TOR. Wala akong TOR na. That's part of burning your reservation. So, ang ginawa ko, ma'am, sinunog ko yun. And then, wala na talaga. Yung mindset ko talaga, matagal man makita ko ang tamang tao na yan, hahanapin ko yan. Kahit sa ang sulok ng mundo, hahanapin ko yan. Hahanapin ko siya. Hahanapin ko yung katulad ko, kagaya ko. Ma'am, grabe. This pandemic, nakakita ako ng kagaya ko, dalawa. Kagaya ko mag-isip, kagaya ko gumalaw. Hindi ko pa siya kagaya magsalita. Pero, due learning process, makokopya niya ako. So, grabe. Imagine, kung nag-quit ako 2 years ago, 1 year ago, noong 2019, grabe din yung battle ko noong 2019, grabe din yun. Imagine kung nag-quit ako 2019, ma'am, hindi ako nag-top this 2020. Walang Ariel sa harapan nyo ngayon. Yung bottom line, decision. You have to decide. Kasi po, pag hindi ka magdesisyon na hatawin ang Unified Products and Services, pag hindi klaro sa'yo na yayaman ka sa Unified Products and Services, ako na ang magsasabi, magsasayang ka lang ng effort kapag hindi ka magdesisyon na hatawin mo to. Kasi po, pag hindi ka talaga pulido yung desisyon mo, ma-reject ka ng konti, aayaw ka na. Paasahin, sabi ng prospect mo, mag-pay in ako bukas, hindi nag-pay in, na-discourage ka na. 10 nang kinausap mo, ni isang walang nag-pay in, discourage ka na. Di ba? May 10 ka ngang pay in, pero walang nag-commit, discourage ka na naman. Di ba? Wala kang direct referral. Wala kang maibigay mo na sa mga magulang mo, wala kang nang maipakita sa asawa mo na figure. Kasi sinisigaw mo payaman sa Unified, tapos hindi ka mindset, payaman tayo sa mindset, pero wala pang pera. Tinatrabaho pa natin. Yung sa asawa mo, o sana yung pera na sinasabi mo payaman, wala kang maibigay. Dakdakan ka na naman ngayon. Grabe yung asawa mo, or makadakdak sa'yo, grabe, di ba?
So, naapektuhan ka na naman ngayon. Pero, pag buo yung desisyon mo, at alam mo kung anong dulo pag ilalaban mo to, kahit anong mangyari, hindi matitibag ang desisyon mo. Kaya you have to decide. Ngayon pa lang. As early as now, you have to decide. So, hindi pwede 50-50. Hindi pwede 50-50. Hindi pwede 80-20. Hindi pwede. 100% dapat. 100%. So, pag nag-decide ka na hahatawin mo to, ano mo ng mga balakid na mangyayari along the way? Hindi ka maapektuhan. Maapektuhan ka man. Pwede kang matumba, pero hindi ka babagsak. Kasi nga klaro sa iyo ano yung dulo mo. Kasi ako, ma'am, minsan na rin akong natumba, pero hindi ako bumagsak. Minsan din akong nadapa, pero hindi ako bumagsak. Why? Klaro sa akin kung bakit ko 'to ginagawa. So kaya dapat klaro sa iyo kung bakit mo 'to ginagawa at bakit mo gagawin. Okay? So ayan, kaya lang paano tayo mag-build? Okay? Yun na yung question dito. Na yung sinasabi ko kasi dito is yung mga ginagawa ko na nag-design ako. Ngayon, kaya lang, pagbaguhan ka pa sa mundo ng network marketing, meron kang mga gagawin para yung desisyon mo na ginawa mo, mailalagay mo siya into action. So, syempre, ang sikreto naman ng pag-build ng network is numbers game. So, magre-recruit ka talaga, di ba? So, ngayon, sasabihin na lang natin na may na-recruit ka. Sabihin na lang natin na nag-decide ka na mag-network. Na nag-decide ka na hanapin mo yung tamang tao under your organization. Kaya lang, minsan, nakikita mo na yung tamang tao, pero umaalis. Nawawala. Baka may kulang. May mga tao naman. Andito naman si A, andito naman si B, hanggang si D. Marami naman sila. Pero bakit walang nagkukumit? Pero bakit walang kagaya ko? Baka there is something wrong the way you handle your downline. Baka may kulang the way mo siya pakitunguhan. Baka may kulang nung nag-pay in siya, hindi mo alam kung ano ang gagawin. It's because nung baguhan ka pa lang, wala ka pang downline, hindi ka nag-learn. Ngayon, nung may pumasok, since hindi ka nag-learn, paano ka magturo? Wala ka namang inaral. Wala ka namang sinulat. Diba? Di ba yung ladder? GLLA, learn. Okay, learn. Ang first step, good listening and learning attitude, learn. Bago ka magturo. Ngayon, paano ka magturo pag wala kang learning? Paano ka magkaroon paano ka magbigay ng time to learn pag wala kang good listening attitude? Paano ka magkaroon ng good listening and learning attitude pag hindi mo simulan na makinig? So, dapat simulan mong makinig, simulan mong mag-aral para may masimulan kang i-duplicate. So, pag na-pay-in, ano yung ginagawa natin? Ako, isi-share ko sa inyo what to do next after franchise. Okay? Ano yung una mong gagawin after franchise? So, ako, isi-share ko sa inyo yung mga ginagawa ko. Pag franchise ng business partners ko na yan, hindi ko siya pinipressure. Hindi ko, di ba, pag sakalin mo yan, di ba, yung mga mag-asawa or mag-boyfriend, pag sinakal na ng lalaki yung babae o yung babae yung sasakal ng lalaki, di ba lumalayo yung lalaki? Okay? O sa butterfly na lang, exact butterfly na lang. Yung sa butterfly, kapag hinabol mo, pag i-chase mo yung butterfly, lalayo yan sila. Lalayo yung mga butterfly. Pero pag hindi mo sila hinabol, hindi mo sila i-chase, kusa yan dadapo dito, sa shoulder mo, sa ulo mo, or kung maganyan ka, dadapo siya sa mga kamay mo. So, ang ginagawa ko, same also with here. Ang ginagawa ko, pag first pay-in niya, ang ginagawa ko, pinapaintindi ko ulit. Di ba? Siguro sa call kayo nag-usap, or dili kaya nag-send ka ng link, or di kaya naka-attend siya ng training, ng business presentation, or sisya, naka-attend siya. So, doon siya nag-decide kasi na-inspire siya. Minsan kasi guys, yung nagpe-pay-in, hindi nila naiintindihan ang
marketing plan ng Unified. Di ba pag Zizel, may mga nagtotalk na mga top earners na nakwento yung buhay nila and then their life changed because of Unified Products and Services. Yan ang tumatatak sa prospect, yung buhay ng nagkwento, yung buhay ng sharer, yung buhay ng closing. Yan ang tumatak sa nag-franchise. So, possible, probably, hindi niya naintindihan ang 20% masyado at 80%. Kasi doon siya nakafocus sa kwento ng successful na person. Nangyayari yan. Okay, nangyayari yan. So, after niya pay-in, huwag mo munang i-pressure. Ako, ito yung ginagawa ko. Hindi ko muna, nasa inyo na akong i-apply niyo, pero ito yung ginagawa ko. Hindi ko muna sila pinipressure na mag-prospect. So, ginagawa ko, tinatanong ko sila na, ma'am, naiintindihan mo ba ng malalim yung 20% saka 80% yung pagkakaiba? So, depende naman sa kanya. Ma'am, actually, ma'am, hindi ko masyado naiintindihan. Ma'am, naiintindihan ko. So, kung hindi niya naiintindihan, papaliwanag mo ulit. Okay, so sa services pa lang tayo. Huwag muna doon sa networking. Huwag muna. Sa services ka muna. Kasi nga, di ba, kahit gusto natin na mag-build sila, pero dahan-dahanin mo. Huwag mong biglain. Kasi pag binigla mo yan, nagulat sila. Umaalis na sila. Di ba? So, dapat process. So, habang pinapaintindi mo sa kanya yung 20% at saka 80%, of course, sasabayan mo yan ng mindsetting. Okay? Guys, mindsetting and mindset is different. Mindset. Naka-mindset ka na. Kumbaga, na-change na yung mindset mo. Naka-mindset ka na talaga na payaman ka sa Unified. Naka-mindset ka na ito na talagang gagawin mo. Mindsetting is an action towards the person. Nasundan nyo? So, halimbawa, may downline ako. I-mindset ko siya. So, mindsetting yung ginagawa mo. Yung gagawin mong action is mindsetting. Yung goal mo, ma-mindset mo siya na from being employment mindset, turn to become an entrepreneur. Okay? So, pag ikaw naman na-apply ka, kung empleyado yung nag-franchise, don't speak against employment towards them. Kasi empleyado sila. So, masasaktan yan. Possible, masasaktan yan. So, dapat aware ka sa mga words na ginagamit mo talaga. Aware ka. Minsan nawawala ang mga downline dahil sa mga words na bibitawan mo. Not intentionally, but subconsciously, nasasaktan mo sila. So, you have to be aware, Ana. So, habang pinapaintindi mo yung, nag-franchise na ito ha, nag-franchise na. So, nung nag-franchise, ito yung ginagawa ko. Nung nag-franchise na siya, tuturuan mo ngayon siya, ipapaintindi mo yung 20 at saka 80%. Habang pinapaintindi mo, kwentuhan kayo dyan. So, magkwentuhan na kayo. Alamin mo na yung deepest way niya. Alamin mo na yung buhay niya. Be friendly. Wag mo unified. Wag mo na. Dig deep kung ano. Kailangan, you have to be creative when it comes to conversation. Okay, ito pa to. May iba nahihirapan sa paano mag-create ng conversation. So, kailangan mong maging creative. Okay? Don't create questions na mag-connect kayo. Ako kasi, innate na sa akin to eh. Innate na sa akin to yung, hindi pwede na wala tayong mapag-usapan. Meron talagang mapag-usapan yan. Kahit ano-anong topic na lang. Love ba yan? Personal? Habit? Kung ano. If you love reading? I really love reading. What book do you love? Ano yung mga book na nabasa mo na? You love sport? I love sports. Gusto mo ng hiking? I do love that also. Anong mga bundok na naabot nyo? Dapat marami kang mga kalokohan sa mga, hindi naman sa kalokohan, basta easy ka lang dapat mag-connect. Hindi yung, nasagot na niya, wala. 2 minutes nagstay. Walang usapan. Okay. Oo nga, no? May mga kakausap po naman tayo na isang sagot, isang salita. Tapos ikaw, isang sagot, isang salita ka din. Patay. Walang mangyayaring conversation na ganun. Walang mangyayari na ganun. So, dapat, hindi mo alam how to create conversation, mag-watch ka sa YouTube. How to create conversation. How to become an effective talker or something like that. How to create topic in a specific conversation without offending somebody.
Mag-search ka. You have to allocate time to learn. Ako, pag hindi ko alam yung mga gagawin ko, how to handle objection, how to handle mga attitude na ganito, YouTube ako niyan. Tagalog. Para mga Tagalog na mga tips. English. Mga English tips. You have, ito pa, tip ko. Don't depend to your upline. You have to be resourceful when it comes to improving yourself. Kasi 'di ba, 5% lang si upline na magtuturo sa iyo. Lahat 5%, follow up 5%, mag-guide 5%, magturo sa iyo 5%. 95% is you to make an effort to learn the business. Kung gusto mo maging speaker, malupit na speaker, 95% is you to make it. Gusto mo ng mga tao under your organization, 95% is you. Mag-recruit. Sabihin lang ni-apply yung process ng recruitment. Sabihin lang ni-apply yung way. Direct approach, indirect approach, opinionated approach. Ituturo yan ni-apply. Ikaw ang gagawa. Ang isasabi ni apply, theory lang yan. Theory lang. But you know what? The great teacher is your experience along the way. Hindi ka matututo kapag hindi mo nasubukang ma-discourage. Hindi ka matututo kung hindi mo masusubukan na maka-encounter ng pinagtatawanan. Hindi ka magiging matatag kapag hindi mo naranasan iiwan ng mga downline mo. Hindi ka matututo kapag hindi mo tinanggap sa sarili mo na i-correct ka ni upline. But then, hindi pwede na palagi ka na lang kino-correct. Dapat marunong ka nung tinatawag na application. Pag kinorek ka, that's enough. So, dapat magkakaroon ka ng self-awareness. Ikaw mismo, alam mo dapat ang tama mong gagawin para yumaman ka. Kasi pag patigas-tigas ang ulo mo, ay wala. Mapapagalan ka. O, diba? Sinasabi ng iba, 5 years yaman ka sa mundo ng network marketing. Bakit mo? O, diba? 5 years daw. Bakit mo paabutin sa 5 years kung pwede mo nang gagawin ng 4 years? Bakit mo ipaabot sa 4 years kung pwede mo gawin 3 years? Bakit mo gagawin 3 years kung pwede mo ng 2 years? Bakit mo gagawin ng 2 years kung pwede mong tumama ng 1 taon? O malupit, bakit mo gagawin 1 taon kung kaya mo naman ng 5 months? O malupit na yan. Batikan ka na talaga na networker kung kaya mong tumama ng 5 months. So imagine, so guys, pagpain ng downline mo, yan mo nang gagawin mo. Build relationship. Talaga. The keyword is build relationship. Masarap magturo ng downline na open na siya sa'yo. Pag dumating sa punto na open niya sa love life niya, open na siya sa mga problema niya na sa pamilya, ang sarap pasukin ng downline na ganun. Why? Close na kayo eh. Madaling magturo pag close na kayo. Genuine yung motivation pag pagturuan mo sila. At the same time, pag ikaw naman apply ka na, si mga baguhan yung i-balance ko lang to guys sa mga baguhan at sa mga apply. Ito, sa mga apply naman, pag leader na yung hinahandle mo, wag yung usapan puro na lang network. Wag yung usapan naman puro na lang pay-in, puro na lang leaders, kumusta na yung leaders mo, saang level ng learning na si Pedro, si Juan, saang level na siya, marunong na ba siya mag-closing, marunong na ba siya mag-usap, marunong na ba siya mag-DOT, huwag parati ganun. Balance lang. Ako guys, sa totoo lang, apply na ko. May time na apply na ko. May time na kapatid ako. May time na tropa ako. May time na wala lang. Baliw-baliwan lang. Parang wala lang. Pero, I emphasize to them na pagdating sa negosyo, respeto is there. Respect is there. Okay lang, bully-bully. Kasi GC namin may mga bully-bully, minsan uhulihin pa yung mga picture mo na dati pa, yung picture mo na mga throwback na hindi masyado ka pa nag-aayos. Ikaw pala to apply. Bububahan ka na naman sa GC. Pero, tawa-tawa lang. Nakikisabay ako eh. Pero, may time talaga na apply is apply. You have to respect your upline para respetohin ka naman ng downline. So, give and take. Hindi porket ibig sabihin na apply ako na lang parati yung magaling. Ako na lang parati yung tama. Ako kasi hindi ako ganyan.
I gathered ideas from my downline. And then, winuway ko yan. Which is better? Okay? Tinuturuan ko siya. May way siya of prospecting niya. Kasi pandemic ngayon, di ba? So, pandemic. So, kailangan mo mag-adjust. Nag-pay in to siya. Ito yung ginawa ko. So, pag may nag-pay in sa inyo, dapat i-share ng isang si Sir AJ, may napag-pay in siya. So, i-share ni Sir AJ kung ano yung ginawa niya, paano niya napag-pay in yung bagong pay in. Si Sir Christian na naman, yung nag-pay in bago yung nag-pay in, anong ginawa niya? Anong approach ang ginawa niya? I-share namin yun dun sa GC niya namin. Gina-share namin. So, ngayon, susubukan namin lahat. Kasi hindi naman, porket ibig sabihin na effective sa kanya, effective din sa akin. So, may time talaga na effective sa kanya, hindi effective sa akin. So, at least sinubukan ko, wala namang mawawala. Baka may mag-pay in pag subukan ko. Diba? So, trial and error lang. Kasi nga, diba? Every day is a learning process. So, you have to get ideas from others and apply it. Pag hindi siya effective, adjust. Okay, wag ka nang titigil doon. Adjust mo na. So, isip ka na naman. Or ask ka na naman ng someone, ano ba, power, ano ba yung ginagawa mo? Paano ka nakapapay-in? So, yun. Magtanong ka. Huwag kang mahiyang magtanong. Ayan. So, yun na. Pag nag-pay-in na siya kanina, pag nag-pay-in na, yun ang ginagawa natin, build relationship. Basta build relationship. Kasi pag napasok mo na ang sistema niya, ng bagong downline mo, madali lang magturo, guys. Promise. Madali magturo pag close na kayo. Ang hirap kaya magturo, feel mo parang may wall, parang may wall dito ba? May wall. Siya doon, tapos ikaw dito. Hindi kayo close. Hindi ka makapapenetrate. Hindi kayo magkaroon ng tsikahan na mahabang tsikahan. Why? Hindi kayo close eh. Di ba? Isipin niyo, FC ka lagi. Pero pag close kayo, hanggang kahit magdamagan pa yan, nag-uusap kayo. Ganyan pag nakabuild ka ng strong relationship. So, you have to be, again, kailangan mong maging creative when it comes to knowing your downline. Kasi ngayon hindi ka na makavisit ng bahay nila. Hindi na kayo pwede magkita araw-araw kasi, di ba, pandemic. O hindi kayo magkikita sa office. Hindi mo siya ABC rule sa mga kasamahan mo. Hindi mo siya ma-culture na masaya ang network. Kasi wala kang office. Puro lang virtual. So, ikaw mismo ang magbigay ng oras. Ganyan talaga, guys. Ganyan talaga. So, dati kung double ang ginagawa mo, ngayon, mas double. Mas double yung gagawin mo. Kasi nga, ang hirap mag-culture ng downline na, di ba, dati, ipamam mo lang. Isang downline, ipamam mo. Palibutan ng 5, wala. Baliw yung pag-uwi. Ngayon, wala. Hindi natin yung magagawa. Hindi natin yung magagawa. Ang iba din, halimbawa, ako, apply mo ako, tapos may pay-in ka. Mas close kayo. Hindi ako makapower doon sa baba, masyado. Hindi malalim yung pag-power ko kasi nga, hindi ko siya nakakausap personally. Hindi ko alam yung kwento ng buhay niya. So, ako na-apply na mag-deeping doon sa baba, kailangan ko pa mag-build ulit ng relationship doon. So, mag-build talaga ako ng relationship. Anong ginagawa ko? Build! Chikahan din muna, chikahan. O, diba? Pero pag chat or text, mahabang chikahan talaga. Iba talaga yung personal, guys. Personal, ilang minuto lang, close na kami. O, diba? Iba talaga pag virtual. So, it takes time. Again, the secret to have a quality people under your organization. Spend quality time to know them deeper. If you know them deeper, yung kailaliman ng dahilan nila, bakit nila to ihahataw, sasabihin nila sa'yo. At kahit hindi nila sasabihin, malalaman mo why. Open na siya sa buhay niya eh. Iniwan siya ng mama niya, namatay yung mama niya, o dili kaya iniwan siya ng asawa niya. So, may anak siya. Yan pa lang. Madidetermine mo na kahit hindi niya sabihin na depression yung mga anak niya. Ikaw mismo, ma-identify mo na. Okay, ma'am, hahatawin natin to para sa mga anak mo. Kahit hindi niya literally sabihin na hahatawin ko to para sa mama ko, para sa papa ko. Kwento pa lang niya. You can make a conclusion na yung deepest way niya, eto. Building relationship. So, pag quality yung relationship niyo, pag quality yung connection niyo, quality din nyo siya magstay. But however, may mga tao din talaga na
sadyang hindi para sa'yo. So, kahit gaano mo din ka-build ng relationship, hindi din talaga sila kumakapit. Okay lang. At least close kayo. Kasi anytime, pwede yan babalik. Ang magpapabalik sa kanya, yung pakikitungo mo sa kanya. Hindi yung sistema ng Unified na 15,000 na e-cash account niya. Hindi yan. Kundi yung closeness ninyo noon. O, dalawin mo sa bahay. Matapos ang pandemic, dalawin mo. Close naman kayo dati. Agahan ako dyan. Pagpunta mo doon, wag namang bumbahan agad. Kwentuhan lang. Matagal na kayo nakikita. Kumusta ang buhay? Wag mong as much as possible, wag mong i-open sa Unified. Hayaan mo siya ang unang magtanong. Saka ka. Proven and tested. Kahapon lang may nagpa-in sa akin. May buddy ako. May hiking group kasi ako. May hiking group. Yung hiking group ko, hindi ko sinishare ng Unified. Walang share Unified. Wala ako nag-open. Anong trabaho mo, Marian? Self-employed. Sabi ko, actually, I'm into business. Self-employed. Self-employed talaga. Hindi ako nag-open about Unified. I am talking, I am sharing. Wala. Pero, kaibigan ko sila. Kaibigan ko na sila. Friend na kami sa Facebook. Isang araw, Ma'am Arian, gwapo lang kinang imong tikiting, maganda yung tikiting mo negosyo. Magkano bang franchise? Diniretso ko na. Kasi alam ko naman, mga type A eh. May mga negosyo. Actually, 15,000 lang, ma'am. Ay, talaga? 15,000 lang? Totoo? May pera eh. Diba? Hindi ko sinare. They are quality people. So, yung kung ang mga quality people na yan, don't push it through harder. Let them ask you. Kasi nakikita naman nilang post mo. Diba? So, pag nagtanong sila, saka ka mag-response about sa tanong nila. O, ipapaliwanag mo. Ipapaliwanag mo naman yun. So, hintayin mo muna. Nakuha! May natutunan na. First question pa lang yan. What to do next after franchise? Okay, yung after franchise specifically build relationship. That's the key word. Number 2, how to maximize the unified ways of earning. How to maximize ways of earning. Diba, meron tayong traditional, which is the services. The non-traditional is the networking side. Okay? Hindi pwede na puro ka na lang services. Wala ka ng networking. Hindi din pwede na puro ka ng networking. Hindi ka na nagsa-services. Hindi pwede yan. So, dapat i-balance mo. I-share ko sa'yo yung beginning ko. Para ma-build mo ang 80%, kasi hindi po madali mag-build ng 80%. Take it from me. Take it from your upline. Hindi madali. Babalatan ka ng buhay. Babalatan ka nito. Pagod. Hindi lang pagod. Pagod na pagod. Puyat. Ay, ma'am, yung 1 month, hindi kita tinatakot, mama. Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko na sa'yo kasi mararanasan mo to pag seryoso ka. So, hindi ka lang mapagod. Pagod na pagod. Hindi ka lang puyat. Puyat na puyat. Okay? Hindi ka lang talaga ma-reject. Sandamakmak na rejection. Hindi ka lang ma-discourage. Sandamakmak na discouragement. Marami. So, my principle is that I will stop when I am done, not when I am tired. So, maraming beses akong napagod. Maraming beses na napuyat. Pinahinga ko lang. Then, move on. Another activities. So, personal experience ko, yung capital ko na binild yung 80%, winark out ko yung 20%. Hindi mo pwede i-neglect ang 20%. Eto nga yung itodo mo para i-build to 80%. Hindi pwede na, hindi mo ito pinapansin, dito ka na lang parati. Dapat balance. Eto yung magiging fuel mo to build your 80%. Sundan? Magtikiting ka. May pang-load. Hindi ka naman pumunta ng office, di ba? May pang-load ka na. Pambayad ka ng internet. Mag-insurance ka, mag-loading ka, pang-load ka na. Kailangan mong i-maximize. Walang booking ngayon. Kasi pandemic. Pero nakakabook ako. Insurance. Wala rin masyadong insurance kasi nga walang biyahe ng mga motor. Okay? Ano pa ba?
Loading. Oh, may loading. Ito, malupit ang loading. Malupit yan. Marami akong inactivate ng mga SIM cards. Malupit to. Okay, bills payment, remittance. Malupit ang bills payment sa remittance. O, ay, products pa. Products. O, di ba? Ang daming kitaan ng Unified Product and Services. Kailangan mo lang talagang aralin kung paano i-market. Paano i-market ang vitamin C? Paano i-market ang mga products? So, aralin. Kaya lang guys, pag ginagawa mo kasi ang Unified na wala kang puso, napapagod ka. Nakakapagod, promise. Pero, pag ginagawa mo yung Unified Product and Service, sinasabayan mo ng puso, sinasabayan mo ng dasal, nako grabe. One of my secret din is dasal. Kahit gaano ka pa kasipag, kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano ka pa ka-effective yung ginagamit mong strategies, kahit malupit ka pa, pag hindi ka nagdadasal, wala ka pa rin. Kahit mataas ang pangarap mo, kahit yung commitment mo, patay kung patay, whatever it takes, pag wala ka nagdadasal, wala pa rin. So, dapat palagi mong kasama yung nagdadasal. So, hindi pwede na out of the picture ang Panginoon. Why? He is the great test source of every resources on earth or sa mundo. So, dapat hindi siya pakakalimutan. Pasalamatan, kung may pay-in, pasalamatan. Kung walang pay-in, pasalamatan pa rin. Kung may payout, pasalamatan. Pag walang payout, pasalamatan pa rin. Akala mo kasi walang nangyayari, pero pag wala kang payout, kala mo walang nangyayari. Pero mayroong nangyayari sa loob mo, mas talo kang gumigigil. Dapat next week may pay-in ako. Dapat next month may pay-in ako, Lord. Di ba? Nanggigigil ka? Alam mo lang walang nangyayari. Meron yan sa loob-loob mo. Nanggigigil ka. Improvement yan. May nangyayari sa loob mo. So, kailangan mo lang talaga tatagan ang loob mo. Hawak ka talaga sa pangarap mo. Huwag kang mag-commit kay upline. Huwag kang mag-commit kay downline. So, yung momentum mo, hindi dapat, ako upline ako. Yung momentum, ikaw na lang. Sige, ikaw downline ka. Hindi dapat nakadepende ang momentum mo sa upline mo. Ay, nakamomentum si upline. Power na power si upline. Top earner si upline. Susunod ako sa kanya. Power na power ka kasi power sa upline mo. Ikaw naman upline, power na power ang grupo mo. Ikaw, power na power ka kasi kumikita ka. Top earner ka eh. Power na power ka. What if doon ka nakadepende sa upline mo na power ka, nawala si upline? Nakadepende yung power mo sa downline mo, nawala si downline. Kumusta ka? Wala ka din. Kasi nakadepende yung power mo sa kanila. So, dapat, yung momentum mo, yung power mo, nakadepende sa loob mo. Dapat. So, yung momentum mo, dapat galing sa loob mo. Hindi yung galing from outside resistance. So, dapat from inside resistance. So, dapat ganun. Yung gigil mo, dapat galing sa'yo. So, para maintindihan mo, para magigil ka within you, magkaroon ka ng gigil inside you, dapat alam mo at naiintindihan mo. Dapat nag-vision ka na. Law of visioning. Dapat klaro sa'yo kung anong buhay mo. Dapat nagdi-dreaming ka. Yan ang gusto mong buhay eh. Yan ang target mo. So, since yun yung target mo, hindi pwede na magigising ako ng alas 12. Hindi ako pwede na higa-higa lang ako dito kasi nga pandemic. Pangarap mo. Pangarap mo yun, oh. Yun ang aabutin mo. Tapos ganito ka gumalaw. Milyon ang presyo ng sasakyan na pangarap mo. Milyon ang bahay mo. Tapos ang galawan mo pag 1,000 lang. Pang 10,000 lang. Ang pangarap mo 1 million. O, diba? May mali. So, kung ang pangarap mo milyon, dapat manggalawan mo milyon. Mindset mo milyon. Dapat ganun. So, your vision and your action dapat nag-collaborate yan. Hindi pwede na milyon ang pangarap mo, tapos ang galawan mo pang 1,000 pesos lang. Okay? So, dapat collaborate yan. So, ako, alas 5 pa lang, gising na ako niyan. Alas 5 at alas 6, jajogging ako niyan. Jajogging. Pagka alas 6 niyan, pero before ako mag-jog, nagpo-post na ako niyan sa mga OFWs. Nagpo-post na ako niyan. So, after 6, uwi ako ng bahay. Sige, kape-kape. Follow up sa mga downline, follow up sa mga prospect. Yan talaga routine ko. Yan talaga yung routine ko. 5 talaga yan, jogging talaga. Unless na lang pagpuyat ako. Okay?
Number 3 question. So, yan guys. Maximize dakitaan. Number 3 question. What are the... Grabe yan. Pero guys, bago ko ipapaliwanag sa inyo kung ano yung bago ko ipapaliwanag sa inyo yung the advantage of multiple accounts, meron lang akong ibabahagi sa inyo. Di ba yung binahagi ko sa this is my personal outline na pwede mong gayahin, pwede nyo i-apply. Pero mag-uusap lang kayo kung ano yung... Take those effective. If it's not effective, just let it go. Okay? So, di ba yung tinuro ko kanina is, after mag-pay in, ano yung gagawin? So, naturo ko na, building relationship. Deeper. So, ikaw naman, as a friend ka, dapat may checklist ka. Checklist para hindi ka maligaw. Checklist na susundan mo. Every time may pay in, yan ang gagawin mo. Every time may pay in, yan ang gagawin mo. So, pwede mo itong dagdagan, pwede mo bawasan, pero take note nyo lang. Ito yung checklist ng mga bagong franchisee na under my organization. Actually, binababa ko dito sa mga leaders ko na ito yung gagawin natin. Ito yung pagkakasunod-sunod. Okay? So, checklist of teaching. May teaching ako, may checklist of teaching. Number 1 is, pag tinuturuan na namin, syempre, nakabuild ka na ng relationship, tuturuan mo na. Number 1 na tinuturo namin is top 3 objection. So, yung top 3 objection, what are the questions of top 3 objection? Ma'am, networking ba yan? Number 1. Number 2, magkano bang capital? Mga basic objection yan. Ma'am, networking ba yan? Dapat alam mo yan paano sagutin. Ang simple way na sinasagot namin yan, balik ang tanong. Ay, ma'am, ano ba? Networking ba yan? Ano po ba ang pagkakaintindi niyo sa networking, ma'am? Balik mo, tanong. Tanong nila, sagot nila. Para hindi ka mahirapan. Okay? So, ano pagkakaintindi mo sa networking? Tapos sasabihin niya ngayon, yun mo yung pauna-una, recruit. Kailangan mo mag-invite dyan. So, ngayon, alam mo na negative para siya. So, your approach is, actually, ma'am, Unified Products and Services is a franchise business. So, hindi ka nag-no na hindi networking, hindi ka rin nag-yes na networking. Neutral ka lang. Kasi franchise naman talaga si Unified. Okay? Actually, ma'am, Unified Products and Services is a franchise business. We have ticketing. Enumerate mo sa travel and tours. So, hindi niya hahalata na networking si Unified. Yan. So, dapat alam mo paano mag-counter. So, if you have other answers, pwede din. Actually, may YouTube din ako nito, na top 3 objection. Number 2 is, number 1 objection networking ba yan? Number 2 is magkano kapital? Don't sabi the capital. Okay? Huwag mong sabihin talaga ang capital. Bahala na tukon ka. Ano ang mangyari? Huwag mo talaga sabihin ang capital. Panghawakan mo talaga yan. Huwag mong ipakita ang capital. Kasi pag pinakita mo capital, wala na. Their curiosity, mawala na yan. Wala na yung curiosity nila. Ay, 15,000. Ay, mahal. Pag natanong sila, ma'am, paano mag-capital? Ganito kasi ma'am, pwede ko bang ipaliwanag sa'yo o tatawagan kita para ma-share ko sa'yo yung marketing plan ng Unified? Ma'am, busy kasi ako. Ma'am. Ganito lang, ma'am. Yung free time ka na lang, natatawagan kita. Okay, ganyan sabihin niya. Ma'am, pwede ko ba malaman na talaga ang capital? Nag-i-insist talaga. Tigas-tigas ang ulo. Nag-i-insist paano malaman ang capital? Another way of answering. Ganito kasi yan, ma'am. Meron kasi kaming 4 na packages. So, every packages, 4 packages rather, franchise na hub, e-cash pay center, family package na 45,000, and yung home base na 15,000. Kaya, 4 yung package na sinasabi ko. Table talk approach to hindi yung sa board approach. Kasi pag board, hub, e-cash pay center, and 15,000 lang. Pag table ako, may family package, 3 accounts. So, sinasabi ko yan sa kanya. So, ma'am, meron kasi kami mga 4 na package, ma'am. So, yung 4 na package, ma'am, meron kanya-kanyang marketing plan at kanya-kanyang potential na income. So, if gusto kong bigyan mo ako ng oras, ipapaliwanag ko sa iyo one by one. And pili ka lang kung saang package ang gusto mo. Save! Hindi ko nasabi capital. Dapat hindi mo sabihin ang capital kasi pag sinabi ang capital, wala na. Tapos hindi niya alam na yung potential income to 2.7 million. Tapos yung potential income ng kiti-kiti or mga services, wala na. So, dapat protektahan mo yung capital. Pag hindi pa niya nakita. Kahit yung nagpo-posting kayo na may capital, as much as possible, wag yung ipopost mo na may capital. Kasi nawawala na yung
Pag pinupost mo kasi ang capital, yung target mo doon kasi is yung mga may pera lang, yung mga negosyante. Kasi maliit na talaga yung 15,000 sa mga negosyante. Pero yung mga empleyado, hindi mo yan market. Kasi malaki talaga ang 14,998. Since nakita nila, ay mahal, ay ang mahal naman. Di ba? Mahalan galing sila og mga 8,000, 5,000 na investment, 15,000 pa kaya. So hindi na yan sila magtatanong, ay mahal. Kahit makikita pa nila yung mga services, hindi na yan sila. Kasi nga, wala silang idea about business. Kaya malaki sa kanila ang 15,000. Pero pag negosyante sila, ang maliit lang yung 15,000 na yan. Kasi pag negosyante ka, ang liit ng 15,000 na capital. So, top 3 objection. Number 1, returning ba yan? Number 2, pagkano capital? Number 3, magkano na bang kinikita mo dyan? Yan number 3. Actually guys, may YouTube channel ako nito. Top 3 objection, Arian Jane Allen. Search nyo lang. Number 3 objection is, magkano na bang kinikita mo dyan? Diba? Siyempre, baguhan ka pa lang. Hindi mo na pwede sabihin kumita ka ng milyon. Hindi mo na pwede sabihin kumita ka ng 10,000, 20,000. So, pag baguhan ka, ang sagot mo, actually, ma'am, baguhan pa talaga ako sa Unified Products and Services. Kumikita naman. Pero hindi pa siya ganun kalaki. So, kumikita na po, ma'am. So, mga ticketing, kumikita na ako sa mga services, kumikita na po ako. Magkano nga monthly? May mga tao talaga na ganyan. Masarap ganyanin. Mga pride sila ba? Magkano nga kinikita mo, ma'am? Yung totoo, sasabihin mo totoo. Huwag ka nga magpaligoy-ligoy. Ay, naka-encounter ako niyan. Second, yung first approach mo, yung pinahumble na approach. Etong second naman na sagot, huwag mo tong gayahin kapag hindi ka confident kasi mapalaw ka. Magiging mayabang ka pag hindi mo kaya. Didemo ko sa inyo ha. Nagtatanong yung kliyente, sabi niya ngayon na, ma'am, magkano mo kinikita mo dyan? Confident ako. Huwag mo itong gagawin pag hindi mo kaya. Ma'am, sir, magkano ba gusto mo marinig? Naririnig niyo ako? Naririnig? Ako naririnig? Naririnig niyo ako? Yan. Okay. So, huwag niyo itong gagawin pag hindi niyo kaya. Ma'am, magkano ba kinikita mo dyan? Response ko, sir, magkano ba gusto mong marinig? 10,000? 20,000? 50,000? 100,000 a month? Hindi nga, yung totoo. Ikaw naman nakakaalam, sinabi ng client, ikaw naman nakakaalam kung magkano kinikita mo. Hindi sir, ikaw, anong gusto mong marinig? Magkano gusto mong marinig? 20,000? 50,000? 100,000? Sinabi niya ngayon sa akin, doon ako sa 100,000, malaki yan monthly. So, 100,000, sabi niya. Actually, sir, bawi. Mayabang. Unang-una mayabang. Bawi ka na ngayon. Actually, sir, yung 100,000, kinikita namin yan. Pero ako personally, hindi ko pa yan kinikita. Pero yung mentor ko, kinikita niya yan. Ngayon. At tinuturo niya sa akin ang tamang sistema paano kitain ang 100,000 a month. Hindi ka una lang parang mayabang ka. Pero kailangan mo siyang bawiin. Okay? So, ganyan. So, kailangan guys, yung mga objection, meron kayong alam paano yan siya sagutin. Kasi pag hindi mo alam paano sagutin ang mga objections na yan, wala. Pag atake sa'yo, wala. Patay ka na agad. Hindi ka nakasagot ng mga objection. So, dapat ikaw, may sagot ka sa mga bawat objection nila. So, marami pa yan. Busy ako, ma'am. Wala akong oras. Marami pa yung mga objection. Pero this is the main objection. Top 3 objection. Yan, number 1. Ituturo mo yan, number 1. Next is, ituturo mo. Siyempre, bago pa man siya, hindi pa man niya alam mag-French siya, mag-explain. So, ang next na ituturo mo, number 2 is, setting of the appointment. Okay? Before setting of the appointment pala, ABC rule. Turo mo ABC rule. So, yung ABC, hindi masyadong malalim na ABC rule. Kahit lang sabihin mo yung background mo na you are franchise consultant ng Unified Products and Services. Huwag mo munang sabihin yung top earner, power. Huwag mo munang ipasabi. Why? Ako, pag downline na or franchisee na siya, doon ko na sinasabi yung mga
top earner, top speaker, one of the Millionaires Club ng Unified Products and Services. Doon ko pa yan sinasabi. Pero pag, or close kami, kinikwento ko din. Pero pag yung stranger, as in total stranger talaga, na encounter ng downline ko, wag mo akong ipakilala na mentor or upline or ano ba. Kasi iisipin niya, ay, networking to. Kasi may mga upline kayo, may mga mentor kayo dito, may mga coaches. Ano to? So, isipin niya ganun. Ma-culture shock siya. So, para professional yung dating mo, professional approach, business approach, ang ipapangalan sa'yo, franchise consultant of Unified Products and Services. Mabigat yan. Franchise consultant, mabigat yan na pangalan. Ay ma'am, okay lang ba ma'am? Actually, mabaguhan pa ako sa negosyo na to. Okay lang ba ma'am na i-refer kita sa mga nag-guide din sa akin, at nagpaliwanag sa akin ng negosyo na Unified Product and Service. Actually ma'am, siya po yung isa sa mga business consultant namin. Di ba? Mabigat, business consultant. Mga business consultant namin sa Unified Products and Services, siya po ang mapapaliwanag sa iyo kung paano yung kitaan ng Unified. Yun lang. Business consultant, business approach. So, yun. Pag kinausap mo na yung mga tao, kasi guys, kailangan mong mag-adjust. Pag nasa business world ka kasi na hindi networking yung concept, you have to use right terminology. Yan. That's the term. Right terminology. O, diba? Pag negosyante ka, traditional business yung kausap mo, hindi niya naintindihan ang multiple accounts. So, use right words. Multiple accounts is a networking terms. MLM terms. So, kailangan mong maging creative. Branches of eCash. Diba? Social. Branches of eCash. Sir, actually, sir, the advantage of having a branches of eCash or having 10 branch of eCash. 10 branches of eCash. Diba? Naiintindihan niya ngayon kasi nga business term. Branches is business term. eCash is the name of the business. Business term. Ngayon, sasabihin mo siya na multiple accounts. Lalo na pagtawag, ang hirap bumagsak, guys. Okay lang yan, mag-multiple accounts ka pag personal approach. Pero pagtawag, call, voice yung, yung virtual lang, multiple accounts. Ano yung multiple accounts? Diba? So, dapat use right word. Okay? There's nothing wrong to use multiple accounts. Hindi ko sinasabi na mali, ha? There's nothing wrong with that. Kailangan mo lang mag-adjust. Walang masama mag-adjust. Kailangan mo lang mag-adjust. Hindi ako nagagalit, guys, ha? Nadadala lang. Yan, sales strategy, sabi ni sir. Sales strategy, yun na yung mga terms, sir. Di ba? The sales strategy is business terms. Networking layman's term, prospecting. Prospecting, business strategy. Prospecting, inviting. Di ba? Indirect approach, direct approach. Yung mga terms natin sa networking. Business strategy. So, yan, guys. I-apply yung mga strategies na natutunan nyo. So, guys, instead na multiple accounts, branches of eCash. Mapapaliwanag ka, ma'am. I will show you the comparison versus 1 eCash versus 10 eCash account. At 10 eCash, 10 branch of eCash. So, papaliwanag, don't use account. Don't use multiple accounts. Multiple accounts. Adjust mo lang. Pero, pag personal ang approach mo, okay lang. Okay lang pag personal approach, pero pag call, malabo. So, adjust nyo lang. Kung gusto nyo i-apply, i-apply na nyo. Pag ayaw nyo i-apply, depende ka sa inyo. Basta, take all those na pwede nyo magamit. Pero yung hindi nyo naman magamit, okay lang yan. So, number 1 pa lang tayo, guys. Number 1 pa lang. Number 2 na pala, ABC rule. ABC rule. Yung ABC rule, ha? Pagpapakilala. Alam nyo na yan. Yung hindi mo nagagamit ng mga ganyan. So, business terms yan. Subukan nyo lang. Kasi minsan, pag gumagamit ka ng mga, mentor ko. Diba? Lain ka ay. So, just use right term. And then, diba, tuturuan nyo ng top 3 objection. Number 2, ABC rule. Number 3, sharing.
turuan nyo ng sharing. Kasi mag-share naman yan. Basic lang sharing. Basic story lang yan. Turuan nyo na mag-sharing. Diba, mas madali man ang sharing kaysa intro. Kasi yung sharing, nag-share lang siya ng life niya. Paano niya nakilala si Unified. Madali lang. Kasi, ikikwento lang niya yung paano niya nakilala yung buhay niya. Itong intro kasi may pattern. May enumerate ka na rules. May enumerate ka na rules. Kailangan mo maging alive. So, medyo matagal-tagalin kasi i-memorize na yung 4 na rules natin. May rules din kasi. Yung rules natin na 4, diba, is huwag kalabitin yung katabi. Unang rules, huwag kalabitin katabi. Pangalawa, may 4 rules. Pangalawa, be an empty cup. Wala, nakalimutan ko. Ayan na siya. So, may mga rules tayo. Huwag ka, i-silent, una ay i-silent ang cellphone. Pangalawa, huwag kalabitin ang katabi. Pangatlo, be an empty cup. Pang-4, Millionaires Club. Hindi ko nakalimutan. Drama lang yun. So, yung una na huwag kalabitin ang katabi. Huwag kalabitin ang, silent ang phone. Hindi na natin yan sasabihin. Silent ang phone. Sa sinasabi ko sa mga rules namin, stable ang connection. Stable ang connection. Huwag kalabitin ang katabi. Diba? Beside person sa office, huwag kalabitin. Sa akin naman, ang sinasabi ko, hanap ka ng lugar na ikaw lang mag-isa, dyan sa bahay mo, malakas yung signal, para hindi ka ma-disturbo sa mga tao na dumadaan sa harapan mo or sa likod mo. So, pahanap ko siya. Okay, stable connection, pahanap ng tao. And then, etong be an empty cup, kasali ang be an empty cup. Yung traditional clap, wala na kaming traditional clap pag nasa business presentation. Gi-replace namin ng get your notebook or ballpen, ballpen, ma'am. Take down all your question. If ever may mga questions ka along the way. Kasi i-cater natin yan after the presentation. Yan lang. So, i-introduce namin yung speaker. So, yun, yung speaker po natin ngayon, ma'am, si Miss Arian Jane Aloy. So, one of the franchise consultant ng Unified Products and Services. Yung mga one-on-one approach lang namin, yung mga tag-dalawa lang yung kliyente namin, 3. Kasi may daily approach, may daily one kasi kami na bigla may kliyente. Tapos yung one talaga namin is every Saturday. Yung schedule namin, Monday, DOT, Wednesday, usap, Friday, system day namin, na nag-gather kami niyan. Kwentuhan, then may mag-share, and then Saturday is one namin. So, yung Tuesday at saka Thursday, with practice, or siya lang kakausap ng kliyente niya. Siya lang kakausap. Wala kang pa natutulong muna sa kanya. Kasi nga, para matuto siya. Hindi namin binibebe. So, mentoring, and then Tuesday, ikaw, huwag mong isipin na mag-pay-in, basta nakapresent ka, nakapractice ka. Yan sa amin, huwag mong isipin mag-pay-in. Okay lang di mag-pay-in, basta nakapractice ka. We after production, pero in-expose namin. Natututo. Ganyan. So, huwag parati, ikaw, sige, i-refer mo sa akin kasi takot ka na hindi mag-pay-in. Kasi pag hindi mapresentahan ng maganda, hindi mag-pay-in. So, takot ka niyan. Di kaya, sayang, nahirap pa naman mag-branch. Okay lang yan, okay lang. Pwede ka din mag-back up. Pero ang punto doon, siya matuto. So, huwag mong i-pressure. Di ba? No pressure. Okay lang yan, huwag mong isipin mag-pay-in. Tapos i-encourage mo. Dapat ang goal mo mag-pay-in. Kasi iba yung pakiramdam mo pag wala si upline. Tapos ikaw lang kumausap, tapos nag-pay-in. Iba yun. Di ba? Sinabi mo, huwag mong isipin na mag-pay-in, basta mag-present ka lang. Bawi ka na naman. Bawiin mo na naman. Laban bawi ka, kung upline ka, laban bawi. Hindi naman ibig sabihin na siya na lang, okay lang mag-pay-in, okay lang. Siyempre, we after also the production. Lalo pag pamaris mo yun. We after the production yan. Laban bawi ka. Sabihin mo na okay lang hindi mag-pay-in, pero encourage mo at the end na mas maganda pa rin pag mag-pay-in. So, you have to be like that. Next na ituturo mo, sharing, intro. Intro na, di ba? And then form. Ito talaga yung order ko sa form. Ulahi ang form pag yung teaching. Sa teaching na, sa form. Kasi itong ABC rule, importante yan. Sharing, mag-share siya. Form, and then there, prospect list. Number 6, prospect list. Number 6, prospecting and skills of prospecting. Okay? Prospect list and / skills of prospecting. Yan na. Ay, mali guys.
Number 6 is prospecting. Number 7 is prospect list. Prospecting is skills. Skills ang number 6 skills. Number 7 prospect list, listahan ng mga prospect. Number 8 is arts of invitation, di ba? Arts of invitation. Balik tayo sa tama yan ha, balik tayo sa prospect list. Sa prospecting, ang market ngayon, skills na. Nag-skills na tayo. Actually, halo-halo na to guys. Halo-halo na to tinuturo ko sa inyo. Prospect list, yung market natin ngayon talaga na pandemic is OFW, yung mga market natin, OFW, mga negosyante at saka may savings. Yung mga empleyado, hindi mo na yan sila market, estudyante, hindi market. Empleyado, walang pera yan. Tatrabaho yan para may pambigas, pangbili ng mga kung ano-ano. So, hindi nila naisipan magnegosyo. I mean, wala sa mind nila ang business. Kasi sasahod sila para palit ng bigas, bills payment, pang bills, bayad ng kung ano-ano kagamitan sa bahay. So, mahirapan sila maglikom ng 15,000 for business. Kasi malaki talaga ang 15,000. So, kausapin pa rin natin sila, pero don't really expect them. Number 1 prospect is OFW. OFW, may pandemic or wala, potential ang mga OFW. Kaya pag may OFW kayo ng mga prospect, babaran nyo. Babaran nyo yan. Kasi mga potential yan. Lalo na pag matagal na sa OFW. Potential talaga yan guys. Magsweldo yan. Mag-unified. Next is, ang mga OFW kasi sawa na sila sa OFW. Sawa na sila sa pagiging mag-isa doon. Gusto nila makasama ang mga anak nila. So, all you have to do is, tamang mindset lang. Tamang mindset ang ilapat mo sa mga OFW. Next is, mga taong negosyante. Yung mga negosyanteng tao, kahit piso-piso, basta may pumapasok, kaysa wala, yan ang mindset ng mga negosyante. So, lalo na pag negosyo nila, food industry. Wala namang mga masyadong mga tao. So, medyo tagilid yung negosyo nila. So, pag nakita nila ang unified na ticketing, bills payment remittance, loading, kukuha yan sila. Negosyante. So, possible yan. Ito yung mga market natin. Pangatlo is mga taong may savings. Why mga taong may savings? Yung mindset kasi ng mga taong may savings, bago maubos ang pera na savings nila, na puro na lang gasto, kailangan magnegosyo. Kailangan may makita silang negosyo na kahit pa paano, may return na kita. Kasi may mga tao talaga yan, may mga savings na uubos dahil nasa walang trabaho. Marami nangyari sa akin yan. Marami akong na nag-pay in during pandemic na may mga savings. May mga savings. So, yung tatlo na yan, mga potential yan. OFW, tao may savings, and then mga negosyante. Prospect pa rin ang mga empleyado, pero don't really expect. Okay? Next is, of course, art of invitation. Art of invitation, wala nang pusakalan ngayon. So, online na talaga, guys. Online. Maximize the online. Sa invitation naman, pili lang kayo sa oras. Yung oras. Kung market yung OFW, kung mag-market kayo ng OFW, huwag kayo mag-post ng alas 10 dito sa Pilipinas. Tapos ang market yung Middle East. Tulog pa mga OFW niyan. Kung gusto niyo OFW na market, gising kayo alas 4 o alas 5, mag-prospecting kayo ng OFW. Kasi, tapos ng trabaho nila nan. Tapos ng trabaho nila, pumapasok na sila sa tulugan nila. Tulog si cellphone yan. So, kung alas 12 doon sa Middle East, alas 5 yan dito, alas 4. So, dapat magsakripisyo ka. Tulog ka ng mga alas 8. Gising ka alas 4. Ngayon, kung ang market mo naman is mga empleyado, 6 to 7, pwede ka mag-posting dyan. Kasi nagbibiyahe yan sila. And then break time. Ganyan. So, kailangan hindi pwede yung post ka lang ng post. Basta makapost, post lang ng post. Dapat may oras kang hindi ipopost. At saka, yung wall mo, wag parati unified. Nga pala, wag parati unified. Dapat may mga motivational. Ako kasi guys, yung wall ko kasi, pag i-visit nyo, puro pagpapagan, puro makagandahan, mga kaseksihan. Yung pinopost ko, yung mga hiking namin, and then motivational words. Kasi may group page talaga ako na 5.7 thousand na yung member doon na pumapasok. Everyday may mga new members na nagre-request. Ina-approve ko lang, ina-approve. I started that group way back 2017. So, mag 6,000 na. Doon ako nagpo-post. So, every post ko dyan, lahat ng 6,000 na mga tao na yan, notify yan sa kanila. Pati prospect ko, nandun. Kahit hindi ako mag-follow up, every time mag-post ako, follow up sila. Unified.
unified. Mag-notify doon sa notification nila. So, minsan, para man makita nila na yung group page ko or page ko, ginishare ko lang doon sa wall ko. Yan, yung promotion about Unified, yung mga promotion natin, mga flyers, doon yan sa page, sa group page ko. So, yan siya. So, dapat yung wall mo, yung mga kaibigan ko naman, alam naman nila na naka-unified ako. Alam na nila yan na naka-unified ako. So, para hindi magsasawa. So, ang ginagawa ko, may page ako. So, pwede mo yung gagawin din. Then, presentation. Of course, presentation. Ito pa pala. Pag bago kang pay-in, kung nagmo-mold ka ng leader, wala ko dito guys ha. Number 9 na yung presentation. Pag nagmo-mold ka ng leader mo, ng speaker, ang siguradong ituturo mo ha, ngayon, ang isiguradong ituturo mo, how to present 2%, how to present 80%, how to present multiple accounts, and power positioning. Yan, 4 lang yan. 4 lang na to. Pag ito na master niya, kahit wala ka, makakapiin yan. 20%, 80%, qualify quickly or power of positioning, and multiple accounts. Yan lang. Ito dapat yung skills na master mo. Ito. Yung closing, madali lang yung closing kasi nga magkwentuhan. Pwede mong kuha ka back up kay upline. Kasi ang closing kasi, kailangan mo lang i-emphasize, mag-decide, mag-learn, try. Sa power na mindsetting talaga ang closing. Pero yung skills, talaga, actually part ng skills ang closing. Pero heart to heart talaga yung closing. Kwentuhan yan. Kwentuhan. Bakit mo ginagawa? Bakit mo gagawin? Sharing of your life story ang closing the deal. Okay? Kwentuhan talaga guys ang closing the deal. Pero yung skills na kailangan mo ma-master na may pattern. May pattern kasi itong 4. 20%, 80%, multiple accounts, and qualify quickly. May pattern yan. So, kailangan mo yan. Skills talaga to. Kailangan mo itong ma-master yung 4 na to. So, pag na-master yan ng downline mo, yung closing. Pag alam mo lang yung pattern ng closing, decide, learn, try, learn, avoid discouragement. Pag alam mo yan, ikikwento mo yung sarili mo. Discouragement, bakit ka nag-try, bakit mo inaral, ikwento mo lang. Kwentuhan lang kasi yan. Okay. Kwentuhan lang yan, guys. Sundan? Sundan ako? Okay. Number 10, follow up. Follow up number 10, follow up. Yung follow up, guys, pwede nyo, nagsiskills na ako ngayon, guys. Yung follow up naman, yung mga good news ng company, yung new pay-in, pwede mong isend sa kanya, ma'am, nag-pay-in na siya, ma'am. Kahapon ko siya kinausap. Wag mong tanungin, kumusta ka na? Kailan ka mag-pay-in? Ma'am, kahapon siya nag-pay-in. Hindi mo siya sinabihan na, ikaw ma'am, kailan ka mag-pay-in? O kailan ka mag-franchise? Pero indirectly, gi-follow up mo na siya, ma'am, eto siya ma'am, nag-pay-in na. Parang sinasabi mo din na, ma'am, ikaw, kailan ka? Creative din, be creative. So, follow up, ganyan yung ginagawa ko. Minsan nagsiselfie ako with the office, minsan or kung may franchise sa office, ginaselfiehan ko. Ma'am, nga pala ma'am, ito nakausap ko nung nakaraan. Actually, nauna ko pa itong kinausap bago ikaw. Pagkatapos kitang kinausap, siya yung kinausap ko. So, nag-franchise na siya ngayon, naunahan ka na niya. Ganyan. Indirectly, sinasabi mo na, kailan ka ikaw ma'am? Kailan ka mag-franchise? Pero, use indirect way of follow-up. Next, of course, number 11 is closing the deal. So, ito yung mga ituturo ninyo, closing the deal. Sa presentation kanina, yung 100%, closing the deal, 100%, multiple accounts, and power positioning. Sa presentation, dapat yung presentation. Parang sub-point na yan ng presentation. Then, follow up, closing the deal. And of course, yun. Nandun na yung multiple e-cash presentation. Yan. Yan siya, hanggang number 11 lang. Hanggang closing the deal. Under sa presentation yung multiple at saka yung positioning. Under yan. So, yan ang skills. So, yun guys, sana na may mga natutunan kayo dito. But before that,
Gusto kong ipapaliwanag sa inyo. Sino yung mga may isang account lang dito? Type number 6. Isang account. Number 6. Isang account lang. Ay, wala. Ay, naka-multiple na pala to sila. Naka-multiple na. Ay, merong isa. Si Sir Legend. Belay. Belay. Babae si Sir Belay. O, ma'am or sir. O, meron na, dalawa. Number 6. Number 6. 6 lang i-type pag isa lang yung account mo. Ay, marami. Ay, guys. Malaking pagkakamali yan. Malaking kamalian sa buhay mo yan. Diyos. Ay, 37 pa tayo. Very good. Stay tuned kayo ha. Okay, ma'am, sir. Pag isa lang yung account mo sa Unified Product and Services, well, it's good. But not very good. But not great. Okay? Good. Good lang. Kasi nga, nagsimula ka na gawin yung negosyo. Nagdesisyon ka na pumasok sa Unified Products and Services. However, if you want a big returns, you have to be willing to risk big. According yan kay Robert Kiyosaki. Pinapalo ko kasi si Robert Kiyosaki. Sabi niya, if you take risk, expect greater returns. Okay? So guys, ipapaliwanag ko sa inyo ngayon dito. Ano yung future na naghihintay sa inyo? Yung pag nagkaroon kayo ng multiple branch of eCash, di ba? Nakasanayan ko na kasi. I'm using the right terminology, which is multiple branch of eCash, instead of using multiple accounts. So guys, kung isa lang yung account mo ngayon, okay lang yan. Okay lang yan. Lalo pa ngayong pandemic, naiintindihan natin yan. Naiintindihan natin yung mga medyo kapos tayo sa financial. So, naiintindihan natin yan. However, tingnan nyo to, yung ipapakita ko sa inyo ngayon. And then, you will be the one to decide. Kasi po, pag nag-start ka sa Unified Products and Services, para lang, bigyan ko kayo sample. Di ba sa bahay, yung bahay, hindi pwede isang poste lang. O, di ba? Para magkaroon siya ng great foundation, hindi pwede isang poste lang. Kung square yung bahay yun, yung mga engineer, sorry, mga engineer, pasensya ka na sa mga engineer dyan. Di ba yung poste ng bahay, square, may tatlo, may apat. O, apat, di ba? So, pag apat yung poste, o, di ba, strong, makakatayo ng bahay kubo. O, bahay kubo na lang para madali lang usapan. Bahay kubo, tatayo yung bahay kubo, strong ang bahay kubo. Pero kung isa lang posting bahay kubo, tagilid yan. Di ba? Same also in the network. Hindi ko naman sinasabi na matagilid ka pag isa lang ang account mo. Pero, mas maganda ang foundation mo at mas malaki ang kikitain mo kapag marami kang accounts. Sayang kasi yung effort na ibibigay mo tapos isa lang yung magbe-benefit. So, kung mag-decide ka na naman na mag-network, huwag kang papayag na isa lang yung tatama. Dapat maraming tatama kasi nga mag-network ka, di ba? Paano ba yan? So, 1 eCash versus 10 eCash account, eCash system. Klaro? Klaro ba? Klaro, guys? Ayan. Hindi ko na ipapakita ang mukha mo. Okay. 15,000 times 1, that is 15,000. 10 eCash account times 15,000, that is 115,000. Sa panahon ngayon, malaki yan. Pero, anong klaseng negosyo ang naisip mo? Isang beses ka lang mamuhunan. Lifetime mo ng negosyo. Pwede mong maipamana sa mga anak mo. Only 150,000. Sari-sari store? Kunti lang yan. Ref pa. Computer pa. Pwesto mo pa. Papapagawa pa ng tindahan mo na concrete. Maliit yan. Maliit yan. Manpower mo pa. Nagbantay ng tindahan mo. Maliit yan. So, ibig sabihin, hindi siya practical. So, ma'am, pag magka-eCash ka, you have 10 branch of eCash. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ipapakita ko sa iyo na the same effort, pero magkaiba ng balik.
Suppose this is your eCash account. Walang networking na pag-uusapan. Okay, negative ka sa networking, walang networking na pag-uusapan. Hindi ka nag-network, purely services. Siyempre, may isang account ka, nag-book ka dito, gamit yan, kumita ka ng 500 pesos. 500 pesos. Yung sponsor mo, every transaction mo, isang transaction ka lang, may residual income siya na 10 pesos. Excuse me, ikaw, wala kang residual income kasi nga, isa lang account mo. So, wala kang residual income. Wala ka pa nag-network. Nag-services ka pa lang. Okay, nasundan? Dito naman, okay, meron kang 10 account. Yung pang-apa, yung pang-10 yung pupunduhan mo. Hindi mo kailangan punduhan lahat. Itong pang-10 lang. So, dito ka ngayon, yung nangyari dito, nangyari din dito. Meron kang isang booking ngayon. So, si 10 account mo, pwede yan, kumita siya ng 500 pesos. Itong 9 account mo na walang ginagawa, makakatanggap yan sila ng residual income. Sa mundo, we have 2 kinds of income, passive and active. No work, no pay. Sa trabaho. Sa negosyo, no transaction, no income. Passive pa rin yun. Active pa rin yun. Passive income, kahit wala kang ginagawa, kumikita ka. And residual income is passive income. So now, nag-book itong si 10 account mo, nag-book ka dito, kumita siya ng 500. Itong the rest of your account, 9 account may 10, si 8 may 10, si 7 account mo may 10, 6 account may 10, 5, 10, may 10, may 10, may 10, may 10, may 10. Wala kang ginagawa niyan, nag-book ka lang dito sa pinakamaba. Ma'am, what if nag-post ka sa Facebook, promo ang ticketing namin. 2 lang taon magtatanong yan. Ma'am, magpapabuk ako ng ticket. Pangalawang taon magtatanong, ma'am, paano ba magkaroon ng ticketing business? Siyempre, babahagi natin. Pag binahagi mo, nag-franchise. Nag-franchise si friend A mo. Meron ka ng friend A. May nagtanong ulit. Si friend B mo. Same also with here. May nagtanong. Same process lang. May nagtanong. Pumasok. So, siyempre, pag pumasok, may 1,000 ka, 1,000 plus 1,500. Pag-usapan natin ang residual income pa rin. Residual income. What if si friend A mo, may mga friend na naman siya dyan, may mga friend na naman siya dyan, nakapag-transact siya ng 50 ka transaction. Si friend A mo nakapag-transact ng 50 ka transaction. Times 500, ang kinita ni friend A mo, 25,000 pesos. 50 ka transaction times 500, that's 25,000 pesos. Ikaw na wala kang ginagawa, 50 ka transaction times 10 pesos, meron kang residual income na 500 pesos. Papasok sa account mo. 500. Wala kang ginagawa, may 500 ka. What if si friend B mo naman ulit nag-transact ng 50 ka transaction? Times 500, kumita si friend B mo ng 25,000 ulit. Ikaw na wala kang ginagawa, 50 ka transaction times 10 pesos, meron kang another 500 pesos, pumasok ulit sa account mo. So that means 500 from 500, you have income, residual income na magkano? 1,000 pesos. Tama? Ma'am, isang account ka lang. So, therefore, isang 1,000 ka lang na residual income. Kasi isang account ka lang. What if nag-branch of income ka? Yung nangyari dito, nangyari din dito. Nag-transact si friend A mo ng 50 ka transaction. So, merong residual na 1,000. Since meron ka 10 accounts, wala kay choice. 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Tumataging fee mo 10,000, wala kang ginagawa. Residual income. Hindi ko sinasabi, nakikitain mo siya agad-agad. Pero ito yung future na naghihintay sa'yo. Ito malupit. Ma'am. What if, ma'am, nag-build ka ng network 5 years from now? Lumaki, lumawak. You are one of the top 20 ng buong Mindanao, ng buong Unified. Ma'am, kabuo ka ng 1,000 business partner mo. Baliwan na to Buo ka ng 1,000 business partner. Times, itong 1,000 ka business partner mo, nag-book lang ng ticket. Take note, isang beses lang sa isang buwan. Pinaka-cheap na transaction.
1,000 ka transaction times 10 pesos residual income, meron kang 10,000 residual income. Again, isang account ka lang. Ibig sabihin, isang 10,000 ka lang. Sayang! Kung isang account ka lang. What if naka 10 branch of eCash ka? Wala kang choice. 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, wala kang ginagawa. 100,000 a month. Ganon kalupit ang multiple branch of eCash. Ma'am, sir, kung isang account ka pa lang, huwag kang pumayag. Why? Ikaw ang kawawa pagdating ng 5 years, isang account ka lang. Actually, sa totoo lang, I am not really saying na kailangan mo mag-multiple branch of eCash. Pero, pag naintindihan mo to, kahit hindi na kita sasabihan, ikaw na mismo gagawa ng paraan para makapag-add ka. Why? Eto, future mo. Ano gusto mo? Ito ka lang? Okay naman, meron kang isa. Okay lang, meron kang isa. Pero huwag kang mananatiling isa lang. Lalo na pag nag-build ka ng network, sayang. Mag-add ka pa after 1 year. Dito ka na. After 5 years, dito ka na. Walang residual yan. Ito lang isa magka-residual. Samantala, kung nakaposition ka ng right position, nakastart ka ng maraming account, right accounts, eto yung future mo, ma'am. 10 accounts. 10 branch of eCash. So, sabi na lang natin, medyo mahirap yung panahon ngayon. Okay. So, mag-kuan ka. Mag-7 ka. 7 accounts. Okay lang din yan. That is 105,000. Okay lang yan, 105,000. Sabihin mo, Marian, hindi ko kaya ang 105,000. Okay, 5. Patawad, 5. Patawarin kita. 5 accounts. 75,000. 75,000. Okay na yun, 5. Kaysa isa. Ma'am Arian, pwede ba? Okay, pabigyan pa kita. 3, family package, 45,000. Wala nang tawad yan. Kung gusto mo malaki income, yan ang pinakamaliit kung gusto mo mag-network. Not 1, not 2. 3 ang pinakamaliit kung gusto mo mag-network. Kasi pwede naman na yung isa mo, tapos tatrabaho ilan yung isa mo, tapos mag-add ka na dito sa pangalawa mong account. Bago ka naman mag-build dito. So, yan siya. So, guys, kung isang account ka lang, wag kang papayag. Again, wag kang papayag. Yan si Sir AJ. Bakit yan top earner? Si Sir Christian. Maraming account yan. Hindi yan isang account. Hindi yan 2 account. Hindi yan 3 account. Maraming accounts. Tanungin nyo magkano accounts nila yun. Apply Jimmy, 32 accounts. More than pa ata. Alam ko, 32 yung mga matagal na yun. 2015 pa yun. Magdagdag ako. Ayan na, Sir AJ. Magdagdag na sila. Magdagdag na kayo. Wag lang yung salita na dagdag ha. Dapat magdagdag talaga. So, ayan siya guys. Hindi naman ako nagagalit guys. Talagang sometimes nagsustrong lang para bigyang diin bigyang buhay yung mga sinasabi ko para matauhan ka. So, dito siya guys. Again, ang pinakakapital talaga natin dito is even nag-franchise ka pa ng multiple branch of eCash or 10 accounts, kapag hindi malalim yung dahilan mo kung bakit mo to gagawin, pag hindi klaro sa'yo bakit mo to hatawin, may iba ka pang reservation na hahatawin, hindi ka rin magtatagumpay. Kahit naka-multiple accounts ka pa, hindi ka rin magtatagumpay kapag hindi ka seryoso. So, kung ikaw seryoso ka talaga na seryoso ka, don't settle for one. Lalo na pag decided ka to do the network, lalo pa talaga yung commitment mo, patay kung patay, ilalaban mo talaga, itotodo mo talaga. Huwag kang maghinayang na mag-10 accounts. Huwag kang maghinayang. Basta, sa tingin ko, pinakamaliit talaga yung 3 accounts. Pinakamaliit talaga yan. So, ayun siya guys. And yun. And thank you so much sa pakikinig ninyo. And salamat sa oras. Salamat sa invitation. And actually, you can ask question if you want. Para naman, malay mo, hindi naman sundan. Joke lang, Sir AJ. So, ayan siya. So, guys, grabe. Thank you so much sa pakikinig ninyo. And magkita-kita talaga tayo. And yung sa mga baguhan and yung mga datihan na,
laliman pa yung dahilan ninyo. Pag hindi mo na-hit yung goal mo ngayon, okay, next month, hatak ulit, hit goal. Hit mo ang goal mo. Adjust mo yung action mo. Pag nag-duplicate ka, okay lang yan, medyo hindi ka pa kumikita ng goal mo talaga na kita kasi nagdo-duplicate ka, okay lang yan. Kasi pag nag-duplicate ka talagang bumababa ka niyan. Pero pag nag-duplicate na din yung mga ginuplicate mo, mag-rise up ka din yan. Ganyan nangyari sa akin. Until July, August, nakapasok pa ako August. So, nag-duplicate. Kasi mahirap din yung magre-recruit, lahat. Sakit din sa ulo pag puro ka na na-recruit na hindi ka nag-build ng mga leaders. Kasi lahat na lang nag-i-inquire sa'yo, lahat na lang pababa, lahat na lang sila, Ma'am Arian, apply na yan. So, yun. Duplicate. Nag-focus muna ako sa duplication. So, yun. And, of course, don't forget, guys, the principle of savings. You have to save. It's not how much you earn. It's how much you save. So, kahit maliit mo yung kinikita mo, practice savings. Practice ka talaga ng savings. 10% of savings. Depende sa inyo kung nagpapractice kayo ng tithing. Ako, nagta-tithes talaga ako niyan. So, may tithing talaga kami 10%. Lahat ng kinikita namin. So, that's one way of giving back to the greatest source. Yung mga ginagawa ko. And, of course, dasal. You have to be prayerful. Sabayin nyo talaga yung dasal. Sabayin nyo talaga yun. Hindi pwedeng mawawala yan. Kasi ako, guys, kung hindi ako malapit sa Panginoon, matagal na akong wala. Matagal na akong wala kung hindi ako malapit sa Panginoon. Kasi nga, yung word ng Panginoon at saka word ng mga mentors, nag-co-inside lang. Naiintindihan ko na ginamit ng Panginoon yung mentor ko as instrument para mabago yung buhay ko. So, thankful ako sa Panginoon. It's because meron siyang pinadalang tao na tutulungan ako. At the same time, thankful ako sa mentor ko na dumating siya na binigay ng Panginoon. So, alam mo yun, mga ganyan. So, kailangan mo maging take. And of course, the law of gratitude. Law of gratitude, kailangan mo talaga magpasalamat sa mga taong naggabay sa'yo, sa mga taong nagtuturo sa'yo. Kailangan mo magpasalamat. Maliit na bagay, malaking bagay, pasalamatan mo talaga yan. And of course, huwag magbago yung ugali. Huwag talaga hayaan magbagong ugali. Kahit kumikita ka na, kahit top earner ka na, leader ka na, marami ka ng mga downline, huwag mo hayaan na magbabago ang ugali mo. Dapat ganun pa rin. Sabi ni Press, walang tatalo sa networker na mabait, na walang tatalo sa networker na mayaman na plus humble. Pero mayaman ka tapos hindi ka humble, babagsak ka talaga. So, yun sa questions. Sa AJ, ano na pa ba? Ano pa ba? Sinabi ko na lahat ng mga gusto mong isabi. Yan siya, guys. Po? Ay, grabe yan. Grabe yan. Actually, guys, may mga... Yeah, tama talaga, sir. Attitude is very important. Ay, guys, may YouTube channel ako. May mga skills din ako na pina-upload doon. Mga skills, paano tamang sagot ng pauna-una dyan. Yung mga sa nauna lang yung mayaman. May mga skills ako doon na gina-upload. Ayan siya. So, ayun, basta guys, I thank you for your time and yun, hataw. Magkikita talaga tayo. Pag pumunta ako sa Manila, wag niyo naman ako isnabin. Uy, Ma'am Arian, ikaw yun, ang sasalita. Paalala niyo, parang, ikaw pala yun, isa pa sa mga nakikinig. Para magkapansinan naman tayo personal. Okay? So, ayun siya. May mga kamba kayo? May mga tanong? Mga tanong, gusto niyo, anong shock? Na-shock. Yes, thank you so much. Thank you din sa pakikinig. And then yun nga guys, hindi pwede na yung nalalaman nyo ngayon is only a potential knowledge. Potential knowledge will be effective once it will be applied.
So, effective siya pag i-apply niyo na. So, potential lang to. Magiging effective to pag magkaroon ng application. So, whatever learning you have, apply. Lalo na yung crucial stage na after pay-in, yun talaga. Kailangan talaga yan, malupitan dyan. Mabalasik ka talaga dyan. So, dapat sabay ang laki ng pangarap mo. Kung gaano kakabaliw or gaano kataas yung mga pangarap mo, dapat ganun din yung level ng action mo. So, hindi pwede na mataas yung pangarap, tapos yung action mo naman napakabagal. Dapat bilisan. Okay? Gosh, kayo man pala itong mga magaganda nyo na to. Kumusta na mga buhay-buhay nyo dyan? Si Ma'am Dorothy, kumusta ka na? ikaw, Bisaya biya ako. Ikaw man di ay na. Ikaw pala yan. Ma'am Dorothy, congratulations Ma'am Dorothy ha. Kay buhay na buhay pa tayo talaga dyan. Wag mo talagang gayahin yung iba dyan na iniwan ang Unified. Wag mo talagang gayahin yan. Ilaban mo talaga to, Ma'am Dorothy. Naku, sundan mo talaga yung resulta ni Sir AJ talaga. Sir Christian, naku, my God. Yung si Sir Christian na yan, si Sir AJ, kopyahin mo ang resulta niyan. Kopyahin mo ang resulta niyan. Kopyahin mo. Ay, power yan. Sir Ma'am Dorothy, kung gusto mo makuha yung resulta ni Sir AJ at saka ni Sir Christian, gayahin mo yung ngiti niya. Bantay si Christian! Wala dito si Christian! Bantay lang to si Christian! Wala siya dito! Tinitingnan ko mga pangalan niya. Wala. Yeah, see you sa Manila. Sir AJ, bye-bye. Thank you so much for having me here. Ay, grabe yan. Correct. Thank you so much. Thank you so much. Alam niyo guys, yung nag-share ako ng learning sa inyo, alam ko wala akong kikitain sa inyo. Pero I know God will bless me another way around. So, basta, tulungan tayo. So, and with that, good morning. I'm Marian Jane Alloy, a former teacher, right now full-time entrepreneur of Unified Products and Services. Simply but moving beyond limits.